Okay, sasagutin natin mga kamukil ang katanungan. Kamukil, saan ba nakakamura? Kukulamber o tubular pag nagpapagawa ng bahay? Dito nakikita nyo mga kamukil, nagsisira kami ng bahay na yari po sa Kukulamber. No? Ang gastos nito mga kamukil around 80,000. So kung ako yung tatanungin nyo mga kamukil, mas makakamura kayo kapag ka-tubular. Tapos tatagal pa yung bahay nyo. No? Kukunan natin yung base itong poste mga kamukil. Itong poste na Kukulamber na 4x4, 12 feet yung taas, around 600 siya o mahigit pa 600. Samantalang bibili tayo ng tubular na 4x4, 1.8 to 1.5, no? Na 4x4 yung presyuhan. Mahal pala kamukil. Compare mo 600 versus 1.8. Yung 1.8 kasi na yun mga kamukil, magagawa mong dalawang poste yon. At higit sa lahat, tatagal yon, no? Around 35 years yung pinaka-warranty natin kapag mga tubular. So pagdating naman sa wall, itong 2x2 na Kukulamber, minsan hindi maganda yung pagka-size, pagkatabas, no? Madaling anayin to, hindi tatagal. Dito sa metal, mayroon tayong magagamit na metal stud na tinatawag. Mas mura siya mga kamukil, no? Kaysa 2x2 na Kukulamber. Tapos ang advantage na makukuha natin sa metal stud, tatagal siya kasi metal siya. Ngayon, pagdating dito sa wall, meron tayong magagamit na mga wall cladding. Dito kasi gumagamit sila ng kalakat na kung tawagin. So ito, bibili ka ng pako, bibili ka ng pang-ipit, bibili ka ng kalakat, tapos hindi pa tatagal. So yun yung nasasabi ko na mas magagastusan ka kasi pagdating ng ilang taon lang, kailangan mo namang mag-repair. Di kagaya sa metal mga kamukil, bibili ka lang ng metal cladding, nakakulay na yung bahay mo, tapos bibili ka lang ng rivets. Yun lang yung pwede mong bilhin dun. Wala nang iba. So, kaya nasasabi ko, maganda talaga o nakakamura kayo kapag makabagong panahon na, makabagong materialis na yung gagamitin nyo. Huwag na itong Kukulamber. Tapos, ang diskarte kasi sa paggagawa ng metal, huwag nyong ilapit masyado sa natatalsikan ng tubig. No? Halimbawa, maliitan na bahay, kailangan mag-file muna kayo ng ilang patong na CHB, saka kayo mag-apply ng tubular pataas. No? Yun yung pinaka-importante at saka mahalaga. Kapag kamital yung papatrabaho, hindi pwedeng kumuha kayo ng karpintero dito. No, kailangan yung welder talaga na marunong gumawa ng bahay. No, marunong mag-layout, alam niya kung ano yung mga proseso sa paggawa ng bahay, yun yung kukunin nyo para hindi lang din masayang yung gastos nyo. So yan lang masasagot ko mga kamukil sa katanungan na yun. Maraming salamat.